Mga ka-showbiz, may panibagong achievement na naman ang SB19 na pinag-uusapan ngayon. At this time, hindi ito tungkol sa isang bagong concert performance. Hindi rin tungkol sa isang bagong kanta lamang. Ang pinag-uusapan ngayon ay isang bagay na maaring isipin ng iba na luma na sa panahon ng streaming, ang physical album. Pero dahil SB19 ang pinag-uusapan natin, ibang usapan ito. Dahil ang wakas at simula global CD version ay sold out. At oo, malaking bagay ito dahil ipinapakita nito kung gaano kalakas ang demand ng fans para sa isang physical release ng P-pop group. Kaya sa video natin ngayon, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang nangyari, bakit naging malaking usapan ang pagkakaubos ng CD, ano ang ipinapakita nito tungkol sa suporta ng atin, at bakit maaaring mas malaki ang ibig sabihin nito para sa SB19 kaysa sa simpleng salitang sold out. Pero bago ang lahat, mahalagang linawin natin. Ang sold out status ay isang konkretong development na iniulat ng media. Hindi ibig sabihin nito na automatic na ito ang pinakamalaking physical album achievement ng lahat ng Filipino artists. Ang punto natin ngayon ay kung bakit mahalaga ang achievement na ito sa kasalukuyang chapter ng SB19. At dito nagsisimula ang kwento. Kumusta mga kaibigan? Welcome back sa ating channel. Kung bago ka pa lamang dito, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga pinakabagong balita at showbiz updates. Ang wakas at simula ay bahagi ng isang napakahalagang chapter sa journey ng SB19. Sa mga nakaraang taon, nakita natin kung paano unti-unting lumawak ang audience ng grupo, mula sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang bahagi ng mundo. At hindi na bago para sa SB19 ang international attention. Pero ang interesting dito ay hindi lamang kung saan sila nagpe-perform. Mas interesting ang tanong, hanggang saan kayang suportahan ng fans ang kanilang music at projects? At isa sa mga sagot dyan ang nangyari ngayon, physical CD. Sa panahon ngayon, karamihan sa music consumption ay digital. May Spotify, may Apple Music, may YouTube, may iba't ibang streaming platforms. Kaya para sa isang artist na maglabas ng physical album, may malaking tanong. May bibili pa ba? May magko-collect pa ba? May fans pa bang willing gumastos para magkaroon ng physical copy? Sa kaso ng SB19 at ng wakas at simula global CD version, ang sagot ng 18 ay malinaw. Oo. Ayon sa ABS-CBN, sold out ang global CD version ng wakas at simula. At dito nagiging interesting ang story. Dahil ang isang physical album ay hindi katulad ng isang digital stream. Kapag nag-stream ka ng kanta, ilang clicks lamang at pwede mo nang pakinggan. Pero kapag bumili ka ng physical album, may dagdag na commitment. May presyo, may shipping o distribution, may paghihintay, at higit sa lahat, may physical object kang matatanggap. Kaya kapag maraming fans ang pumipili na bumili ng ganitong release, malinaw na hindi lamang simpleng pakikinig sa kanta ang habol. Mayroong emotional connection, may collecting culture, at syempre, may desire na magkaroon ng isang tangible reminder ng isang partikular na era ng kanilang paboritong artist. At dito pumapasok ang 18. Kapag pinag-uusapan natin ang SB19, hindi natin pwedeng alisin sa kwento ang 18. Dahil ang relationship ng group at ng kanilang fans ay isa sa pinakamalaking bahagi ng kanilang journey. At makikita ito sa iba't ibang paraan. Streaming, concert attendance, merchandise, social media engagement, fan projects, at ngayon, physical album purchases. Ang sold-out CD ay isang halimbawa kung paano nagiging tangible ang suporta ng fans. Hindi lang ito, pinakinggan ko ang kanta. Ito rin ay, pinili kong magkaroon nito. At para sa isang collector o dedicated fan, malaking difference iyon. Ngayon, baka may nagtatanong, bakit ba big deal ang CD? Simple lang, dahil nagbago na ang music industry. Noong mga nakaraang dekada, normal na bahagi ng music experience ang pagbili ng cassette, CD o record. Pero ngayon, isang cellphone lang, pwede mo nang dalhin ang buong music library mo. Kaya ang physical album ngayon ay hindi na lamang tungkol sa function.
Hindi mo naman kailangang bumili ng CD para mapakinggan ang kanta. Pwede mong i-stream, pwede mong i-download kung available, pwede kang manood ng music videos. Pero may ibang fans na gusto pa ring magkaroon ng physical representation ng music. At iyon ang dahilan kung bakit may special value ang collector editions at physical releases. Para sa kanila, memorabilia iyon, collection iyon, memory iyon. At sa kaso ng SB19, bahagi iyon ng kanilang story. Isipin natin ito. Kung ikaw ay isang atin na matagal nang sumusubaybay sa SB19, ang Wakas at Simula ay hindi lamang isang title. May history ito. May mga kanta, may performances, may memories, may concerts, may milestones, at kapag bumili ka ng physical copy, parang may hawak kang maliit na bahagi ng isang particular na chapter ng grupo. Kaya kapag sinabi nating sold out ang isang release, hindi lang natin dapat tingnan ang number of units. Mahalaga rin ang context. Ano ang release? Sino ang artist? Ano ang significance ng era? At higit sa lahat, gaano ka-engaged ang fanbase? Sa SB19, malinaw na may malaking emotional investment ang kanilang fan community. Mas interesting pa ang timing nito dahil ang Wakas at Simula era ay hindi lamang tungkol sa album. May malaking concert story rin sa likod nito. Ang Wakas at Simula, The Trilogy Concert Finale, ay naging mahalagang bahagi ng chapter na ito. At ngayon, may bagong development. Ang concert finale ay dadalhin din sa mga sinehan worldwide sa October 2026. Ito ay iniulat ngayong araw ng ABS-CBN at GMA News. Ibig sabihin, kahit natapos na ang live concert experience, hindi pa tapos ang journey ng Wakas at Simula. May physical release, may concert film, may international audience, at mayroon pa ring patuloy na interest mula sa fans. At dito natin makikita ang isang interesting na pattern. Kapag natapos ang isang album era, kadalasan ay lumilipat na agad ang atensyon ng fans sa bagong release. Pero ang Wakas at Simula ay patuloy pa ring nagkakaroon ng bagong moments. Una, mayroon tayong album. Mayroon tayong concert. Ngayon, sold out ang global CD version. At paparating naman ang concert film sa cinemas. Kaya parang hindi pa talaga tapos ang kwento. At maaaring iyon ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit malakas pa rin ang interest. Ang isa pang salitang dapat nating bigyang pansin ay global. Hindi lang basta local CD version, global CD version. At mahalaga iyon dahil sumasalamin ito sa direksyon ng SB19. Hindi na lamang Philippine audience ang tinitingnan, international market na rin. International fans, international distribution, international performances, at mas malawak na exposure. Kaya kapag ang isang global physical release ay nagkaroon ng mataas na demand, natural na magiging interesting ito para sa fans. Dahil ipinapakita nito na may audience na handang suportahan ng group beyond the traditional Philippine market. At hindi lang iyan, mayroon ding development na may kaugnayan sa Japan. Iniulat ng GMA News nitong mga nakaraang araw na magbubukas ang SB19 ng Wakas at Simula pop-up store sa Japan. May mga ulat din tungkol sa Japan exclusive release ng album. Ibig sabihin, hindi lang isang market ang pinag-uusapan. Unti-unting nagkakaroon ng iba't ibang touchpoints ang SB19 para makonekta sa international fans. At kung titignan natin ang picture ng mas malawak, ang sold-out global CD ay isang bahagi lamang ng mas malaking movement. Dito pumapasok ang isang importanteng factor, community. Hindi basta individual fans lamang. Kapag ang isang fanbase ay highly organized at passionate, mas nagiging powerful ang impact nito. Kapag may bagong release, mabilis na kumakalat ang information. Kapag may concert, nagkakaroon ng fan projects. Kapag may achievement, pinag-uusapan online. Kapag may merchandise, collectors respond. At kapag may physical album, maraming fans ang gustong magkaroon nito bilang bahagi ng kanilang collection. Kaya hindi nakakagulat na ang isang release na may strong emotional connection sa fans ay maaaring magkaroon ng mabilis na demand. Mahalaga ring maging responsible tayo sa pag-uulat. Kapag sinabi nating sold out, hindi natin dapat agad sabihin pinakamabentang Filipino album ito sa buong mundo. O kaya, mas malaki ito sa lahat ng previous releases.
Kung walang official comparative numbers, hindi natin dapat dagdagan ang claim. Ang siguradong alam natin, sold out ang global CD version ayon sa mga ulat ngayon. At iyon mismo ay sapat ng magandang achievement. Hindi kailangang palakihin ang claim para maging impressive ang balita. Dahil ang isang sold-out physical release sa streaming era ay meaningful development na. Para sa SB19, maaaring magkaroon ito ng ilang implications. Una, malakas pa rin ang demand para sa kanilang music. Ikalawa, may fans silang willing bumili ng physical products. Ikatlo, may collector value ang kanilang releases. At ikaapat, may market para sa kanilang global strategy. Pero tandaan natin, ang isang sold-out product ay hindi automatic na nangangahulugang lahat ng fans sa buong mundo ay bumili. Hindi rin ito automatic na sinasabi kung gaano karami ang total units sold kung hindi inilabas ang exact number. Kaya mas tama na sabihin, ito ay isang strong signal of demand, at iyon ang mas interesting. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang malaking pagbabago sa music industry. Streaming versus physical. Sa streaming, mas accessible ang music. Isang search, isang click, play. Pero physical albums offer something different. May artwork, may packaging, may collectible elements, may sense of ownership. At para sa maraming fans, may sentimental value. Kapag lumipas ang ilang taon, maaari mong tingnan ang CD at maalala, ito yung era ng wakas at simula. Naalala ko yung concert. Naalala ko kung saan ako nung lumabas ito. At iyon ang bagay na hindi madaling mapalitan ng isang stream. Minsan, masyado nating tinitingnan ang fandom numbers, views, streams, likes, followers, trending hashtags. Pero may ibang klase rin ng support. At isa na doon ang physical purchase. Dahil may actual transaction involved. May commitment. At para sa collectors, may personal meaning. Kaya kapag sold out ang isang physical release, magandang pagkakataon ito para makita kung paano nagtatranslate ang fandom passion into real-world demand. At kung akala ninyo tapos na ang SB19 news dahil sold out na ang CD, hindi pa. Dahil ang wakas at simula, the trilogy concert finale, ay paparating din sa cinemas worldwide sa October 2026. Para sa mga 18 na hindi nakapanood ng live, malaking opportunity ito. Hindi na kailangan pumunta sa parehong venue. Hindi na kailangan magkaroon ng ticket noong original concert. Ngayon, may pagkakataong mapanood ang experience sa big screen. At para sa SB19, isa na naman itong paraan para ma-extend ang lifespan ng concert. Kung tutuusin, interesting ang title na Wakas at Simula. Dahil may contradiction ito. Wakas, pero simula. At parang ganoon din ang nangyayari ngayon. May ending sa isang chapter. Pero kasabay nito, may bagong opportunities. Physical album, international distribution, Japan activities, cinema release, at patuloy na international presence. Kaya maaaring ang wakas at simula ay hindi lamang tungkol sa pagtatapos. Maaari rin itong maging bridge papunta sa next chapter ng SB19. At syempre, hindi natin makukumpleto ang story kung hindi natin babanggitin ang 18. Dahil sa bawat achievement ng SB19, may malaking community sa likod nito. Fans na nakikinig, fans na bumibili, fans na pumupunta sa concerts, fans na gumagawa ng projects, fans na patuloy na nagkukuwento tungkol sa group, default text, at fans na patuloy na naniniwala sa music ng SB19. Kaya kung ikaw ay isa sa mga 18 na nakakuha ng global CD bago ito na sold out, congratulations! Mayroon kang isang release na ngayon ay naging bahagi ng isang sold out moment. At kung hindi ka naman nakakuha, huwag agad panghinaan ng loob. May mga pagkakataong nagkakaroon ng restocks o reopening ng orders depende sa distributor. Sa katunayan, may distributor listing na nagsabing muling binuksan ang pre-orders noong ika-4 ng Agosto dahil sa overwhelming demand na may fulfillment beginning 1 ng Setyembre. Kaya pinakamainam pa ring tingnan ang official channels at authorized sellers para sa latest availability. Ito ngayon ang malaking tanong. Kung ganito kalakas ang demand sa wakas at simula era, ano naman ang susunod? Mas malaking international releases? Mas maraming physical editions? Mas maraming international pop-up events?
Mas maraming cinema screenings? At syempre, ano ang susunod na musical chapter ng SB19? Wala pa tayong dapat unahan, dahil mas maganda pa rin na hintayin ang official announcements. Pero isang bagay ang malinaw, may momentum ang SB19, at patuloy itong nakikita sa iba't ibang platforms at formats. Kaya mga ka-showbiz, ano ang pinakamahalagang takeaway natin sa balitang ito? Simple lang, sa panahon kung saan halos lahat ng music ay nasa digital platforms na, may mga artist pa rin kayang magbigay ng dahilan para sabihin ng fans, gusto ko pa rin itong magkaroon physically. At iyon ang nangyari sa SB19. Ang wakas at simula global CD version ay sold out. Hindi natin kailangang dagdagan ng exaggerated claims. Hindi natin kailangang sabihing ito na agad ang pinakamalaking achievement sa history ng Philippine music. Ang sold-out status mismo ay already significant. Dahil ipinapakita nito na may audience na handang mag-invest hindi lamang ng attention kundi ng actual support sa kanilang music. At higit sa lahat, ipinapakita nito na buhay pa rin ang culture ng physical music collecting. Mga ka-showbiz, para sa akin, ang pinaka-interesting dito ay hindi lang ang salitang sold out. Ang pinaka-interesting ay kung ano ang nasa likod ng salitang iyon. Nasa likod nito ang music. Nasa likod nito ang memories. Nasa likod nito ang fandom. Nasa likod nito ang years of work. At higit sa lahat, nasa likod nito ang relationship ng isang group at ng kanilang fans. SB19 continues to build its story, at ang 18 naman, patuloy na kasama sa bawat chapter. Ngayon, wakas at simula. Pero pagkatapos nito, ano naman ang susunod na simula? Iyan ang kailangan nating abangan. At kung ikaw ay 18, gusto naming malaman ang opinion mo. Nakakuha ka ba ng wakas at simula global CD bago ito na sold out? O isa ka ba sa mga naghihintay ng restock? Comment down below. At kung gusto ninyo ng mas maraming updated na showbiz at entertainment news, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell. Ako ang inyong kasama sa mga bagong balita, trending stories, at mga kwentong pinag-uusapan online. Hanggang sa susunod na showbiz update. SB19, congratulations sa panibagong milestone. At sa lahat ng 18, maraming salamat sa patuloy na suporta. Dahil kung may isang bagay na ipinakita ng sold-out global CD na ito, hindi pa tapos ang kwento ng SB19. Wakas man ang isang chapter, simula naman ng panibago.